5, 6, 7, 8. Kaya is here! Hello everyone! We are Kaya! Matagal na kaming may idea or may plan about P-Popcon. Gusto namin siya at first para maging school-themed na performance since magkakalapit yung meaning ng songs namin na ni-release this past months. Pero ayun nga, nagkaroon ng mga sudden changes kasi hindi kami agad nakapagsimula na ma-execute yung plans namin since nagkaroon ng mga problems internally. But ayun, nagkaroon kami ng brainstorming and then nag-suggest kami ng mga ideas namin, yung mga gusto namin mangyari sa P-Popcon kasi ayaw namin siya maging parang pupunta lang kami doon and then ipa-perform lang namin yung mga songs namin ng ganun lang. Gusto namin mag-offer ng something new sa Zaya and also sa mga P-Pop fans. Actually, hindi siya parang tinoka-toka talaga namin. Talagang may initiative kasi yung bawat members na kung ano yung maitutulong nila for the group. And super thankful kami and yun nga, grateful. And swerte talaga kami na we have Sophia sa choreography, and also si Charlotte, and si Charlotte pa na isa. Si Angela and Alexa. I mean, ano kasi, dahil tayo-tayo yung nandito magkakasama. Siyempre, mag-iisip ka kung ano yung kaya mong ibigay sa grupo. Parang sa choreography, kasi since ginawa namin yung dalawa as pop na song, parang gano'n, medyo poppy, yung tawag namin sa poppy version. So si Sophia nag-initiate siya to choreograph that song, yung dalawa. Since gusto rin ng Zaya na magkaroon ng version to na sinasayaw namin, since ang tagal-tagal na nila tong nire-request. So, si Sophia yung parang punong abala sa choreography namin. And I think when it comes to the direction of our performances, nagtulungan naman lahat, pero siguro nagkaroon ng talaga initiative to direct it si Charlotte, and then si Sophia, and then nagkaroon din ng input din actually almost everyone naman nagkaroon ng input for this P-Popcon performance. Nung una, sinabi lang namin school theme, ganyan. Pero hindi namin alam paano execute. Like, nag-ask pa kami ng help sa mga coaches namin and sa mga nasa management na parang, paano po ba namin gagawin to? Like, oo, school theme kasi yun nga, yung latest release namin that time is 5, 6, 7, 8. And para lang ma-continue yung story na ganun, sabi namin school theme. And then, umidlip ako. Tapos kanento ko yun una kay Ate Angela and Sophia, na sabi ko, may napanaginipan ako na parang, what if prom-like yung vibe namin, na parang school, queen bees, ganyan. Kasi more on yung kanta namin, it talks about confidence, girl power, ganyan. Sabi namin, what if, ganun. Parang, pero yung school queen bee type, hindi naman yung parang, ganun yung vibe. Gusto namin parang, alam mo yung elegant na parang tinitingala ka ng mga nasa school, parang kanila, role model. Something like that. So parang sabi ko, what if parang ganun nga yung maging theme nung like aside sa school theme, kasi nagawa na namin for 5, 6, 7, 8 yun. Sabi namin, what if like royals, mga ganun. Kaya ganun yung costume namin. Like princessy type yung costume namin. Bukod din doon kasi parang gusto rin naming i-highlight yung dalawa talaga dito. Like, kasi siya yung parang iba sa from turn up and then 5, 6, 7, 8. So parang gusto rin namin, actually yung pagbibigay ng letter na pag-usapan namin na why not i-connect natin dun sa pag-confess talaga. Laking nagitulong din yung scouts kasi na-execute namin yung gusto naming story dun sa dalawa. Well, parang gusto namin kasi i-break yung stereotypes at saka yung norms na guys lang yung pwede mag-confess sa girls. So, ito yung parang way namin of telling girls that they're free to express their feelings sa taong gusto nila, and you can confess to someone you like regardless of your gender. Yes.
And actually, gusto ko lang din i-mention yung sa Scouts. Kasi kinuha lang namin siya for backup. Pero sobrang nice sa feeling na sobrang willing din sila to give out ideas and to help din sa performance direction. And actually, lahat ng parang gusto namin iparating na hindi namin alam kung paano. Parang sila yung tumupad. And sobrang thankful kami na everyone na tumulong sa amin is willing to help talaga with everything. And even dun sa music din namin. Actually, pinakamalaking Actually, sobra. Kasi kung walang ganun, kung wala kaming help with music direction, hindi namin alam paano magiging possible tong P-pop concept namin. Ang dami niyan, revision, tapos medyo kakainitan na. Totoo, kasi ang nangyari, di ba, parang nag-isip yung mga members, like per song, ano yung atake? Hindi kasi siya pwedeng yung iisang theme lang eh. Kumbaga kaya rin pumasok yung school concept. Kasi yun nga, sa school, syempre nagko-confess ka, imposibleng wala kang crush sa school. Kaya yung ginawa namin sa dalawa is more like love, ganyan. Sa Turn Up kasi, parang, given upbeat song, dance. Pero naghanap kami ng like ibang way para ma-showcase pa yung atake ng Turn Up. Sabi ko kay Jason, what if gamit ka ng marching band naman na instruments like snare, ganyan, bass, drum, and whatsoever. And then, ayun, natupad po yung na-revision namin. Although marami talagang revision, like nagpupuyat talaga lahat ng members na parang magsasend si Jason ng audio. And then, kinabukasan, girls, gather muna. Bago mag-start yung training ngayon, pakinggan nyo muna to. And then, magbibigay sila isa-isa ng comms. So, parang, mas okay na what if lagyan pa ng instrument na gano'n? What if lagyan ng trumpet? Something like that. So, ayun, with the help of the members talaga, parang, mas lalong nagiging mabilis yung proseso. Kaya kahit na-rushed yung mga nangyari for the P-Popcorn preparation, ayun, natupad naman lahat ng mga na-envision namin for the show. Kaya we're very grateful to Jason, Scouts, and of course, the members and sa lahat pa ng tumulong sa amin. Kasi, based naman, napaganda po yung show. Kahit yung wardrobe natin, tayo din yung may idea din. Paano nga napunta sa isipan natin yung mag-color blue na lang? Actually, yung blue, hindi ako sure kung paano. Pero kasi yung parang mood or yung theme nung costume, parang nagsimula siya nung naisip natin na mag-marching band sa Turn Up. Kasi gusto namin maging medyo... hindi. Pero ganun yung vibe. Ganun yung vibe natin. Hindi ko alam yun sa blue. So, kami nila, sabi namin, noong una purple or teal. May pink pa nga Yun yung unang draft, na pink and black. Kasi parang girl power, ganyan. Pero, syempre, sabi namin, lahat naman ng color, wala pong gender. Yun, pero una yun nga, sabi namin, violet. Tapos sabi namin, mag-blue kaya daw, kasi parang never pa tayo nag-blue. Tapos yun, real time yun, nag-chat si Sir Calvin na parang, ano bang gusto niyong material? Ito ba? Or ito? Hindi, royal blue. I feel like navy blue. Kasi tignan nyo to sa stage ng gantong, tignan nyo, pag tinamaan ng kulay, ganito yung magiging itsura. Parang, ay, oo nga, so navy blue na lang, mga ganun. And yun din pala, yung with regards sa costume, like, lahat din ng members. Like, kung ano yung itsura ng costume per member, sila po nag-isip nun. Kung ano yung gusto talaga namin. Kasi syempre, parang doon namin na-express kung sino talaga kami. Gusto lang namin mag-thank you sa mga friends namin sa Kalista kasi sila yung nag-complete ng look. So, doon na kayo Hinawagan ko lang si Dane. Sabi ko, Dane, meron kayong puting sapat. Sabi niya, gaganyan! Hindi ganon! Sabi ko pala, chinat ko muna siya. Dane, ano susuotin yung boots? Kasi sinerch muna namin sa Instagram nila. Sabi ko, feel ko meron talaga sila yung nakita ko. So nakita namin, ito yun, ganyan kami. Tapos sabi niya, baka, meron, magpuputi ata kami or something like that. Pero yung, ano ba kailangan yun? Yung lihay. Sabi niya, sige, pairam namin sa inyo. Tapos sabi ko, ano yung mga size? Kinakabahan ako. Sakto lahat. As in, sakto yung mga sizes, di ba? 2 8, 3 7. Kaya sabi niya, sige, ipapadala ko. Tapos talaga siya, hindi yung pinaghintay niya ako. Sila pa talaga nag-asikaso. Video call pa sila, nag-video call. Ano ba kailangan nyo? And sobrang
na-appreciate namin kasi sila busy rin sila. For P-pop, kung meron din sila mga sarili nilang mga problemang dapat ayusin. Pero tinulungan talaga nila kami. Talagang nakipag-coordinate pa sila sa manager namin. Sabi ko, sige, magkano kung okay lang kung may bayad. Sabi, sa agad ako. Wala. Please, wala. Sabi niya, di okay lang. Sabi niya. Nakakausapin na lang namin yung ganyan. Sobrang thank you, guys. Thank you, Kalista. Yung next naman sa bench, kasi gusto namin siya, kasi gusto namin siya parang school type, ganyan, na nasa bench, naghihintay parang tapos pakatapos ng klase, ganyan yung vibe. Tapos wala kaming bench! Naganap kami sa marketplace. Nabukasan, rehearsal na nun sa NFT, wala pa kaming magamit. Si Sir Burnley nakaharap siya ng bench na maliit lang. It was fun to be interviewed by different media teams, and then maganda rin yung feeling na parang sinasabi mo rin sa kanila kung yung pinagdadaanan mo as an artist, as part ng P-popcon, and then yung process namin. So we're really grateful for that experience. And actually yung interviews namin nun, parang hindi siya challenging for us kasi lahat ng nangyari, buong preparation ng P-popcon, parang very close to our hearts, like personal stories talaga namin. So, kung ano yung mga tinatanong nila, yun, walang halong anything. So, yung interview na yun, as in, para lang talaga kami nagkukwento, at the same time promoting kung ano yung mangyayari and ano yung expect nila sa P-popcon. 5, 6, 7, 8